Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang kilalang DNA scientist. Ayan, ibig sabihin ay napakatalino po nito sa larangan ng science. Ayan, particular sa genetics kasi DNA po ito. Kaya ayan, sabi niya rito ay si XRP ay hindi raw ito not meant to make you rich. Ibig sabihin ay ito raw ay ang layunin raw nito ay para hindi tayo gawing mayaman. Parang hindi tayo yayaman dito kay XRP. Kaya ayan yung sabi niya rito. At bakit kaya niya nasabi ito? Pero sa tingin ko ay hindi naman po siguro siya magaling sa larangan ng finance kasi sa industriya po siya ng DNA. Sa science po yung kanyang industriya. Kaya dyan po siya magaling. Pero pagdating po rito sa financial, yan, dito po sa finance, ay mukhang medyo hindi po natin alam kung tayo ay magtitiwala sa kanyang financial opinion dito. Ayan, kasi hindi naman po siya eksperto dito. Ayan, pagdating sa financial industry. Pero alamin natin kung ano ang dahilan kung bakit niya nasabi na si XRP ay hindi ito or parang wala itong kakayahan na gawin tayong mayaman. Yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, in a recent tweet, Australian DNA scientist Horace Drew contended that while XRP could make investor affluent, its primary purpose goes beyond that. Ayan po siya po ay isa pong Australian na DNA scientist. At siya po ay walang iba kundi si Horace Drew. Ayan, meron po ba sa inyo ang nakakakilala sa kanya? In particular, Drew argued that people investing in XRP should not expect to become wealthy by merely holding the digital assets. Ayan. Sabi niya dito ay wag daw nating asahan na tayo ay yayaman kay XRP sa pamamagitan lamang ng pag-hold dito. According to the scientist, the purpose of XRP is not to make you rich. Ayan, ang layunin daw or ang purpose ng XRP ay hindi gawin tayong mayaman. Ayan, or hindi, ibig sabihin sa madaling salita ay hindi raw tayo yayaman dito kay XRP. Furthermore, Drew noted that a person rising to affluence based on their XRP involvement is a useful side effect. However, he does not believe such is a sole purpose of XRP. Yan, ang sabi niya, useful side effect. Red Coley, yan, Dr. Horace R. Drew, scientist and investor. Ayan. Ganyan po pala siya katalino. Scientist maliban sa pagiging scientist ay inventor na rin siya. Yan, the purpose of XRP is not to make you rich. Yan po yung aktual niyang pahayag dito sa kanyang X account. Although that will be a useful side effect. Its purpose is to block a great reset plan by Klaus Schwab and the WEF, who wish to tyrannize and imprison us all. A decentralized anonymous world currency will make that impossible. Ayan. Tapos may kasama pa siyang emoticon na siya ay tumatawa. Meanwhile, Horace Drew went on to assert that XRP serves a more significant purpose. He claimed XRP exists to counteract what he perceives as a great reset plan by the German engineer economist Klaus Schwab and the World Economic Forum. Yan po yung kanyang pananaw dito. Yung kanyang pananaw ay dito kay XRP ay tinatawag po niya itong or magsisilbi raw po itong Great Reset. Yan sa plano ng isang German engineer at economist na si Klaus Schwab. Ayan. At maliban sa kanya ay yung World Economic Forum. Kaya yan po ang tingin ni Horace Drew
dito kay XRP. Pang-reset pa daw po siya. According to Draw, the WEF allegedly plans to exert control and impose restrictions on individuals. In his words, XRP's purpose is to block a great reset plan by Klaus Schwab and the WEF who wish to tyrannize and imprison us all. Ayan. Ganyan po katindi yung kanyang dahilan rito. Yung si Klaus Schwab na ito, ayan, na kanyang sinabi na isa pong engineer. Yan, isang engineer, German engineer at saka economist. At maliban dyan ay ang WEF, ang World Economic Forum. Yan, ay meron daw po silang plano na magkaroon ng tyranny. At maliban dyan ay i-imprison tayong lahat. Ayan, ang tindi po niyan, nakakatakot po yan kung ganyan talaga ang kanilang plano. Ngayon, ang purpose ng XRP ay ayan, para pigilan yung kanilang plano na ito. Yung masamang plano ito, masasabi nating masamang plano kung pag ganyan yung talagang binabalak nila. Yan, si Klaus Schwab at ang WF ang i-tyrannize at saka i-imprison tayong lahat. Ang sama po niyan. Kaya mukhang ang magliligtas para sa atin ayon kay scientist dito na si Horace Draw, ayon sa kanya ay si XRP ang siyang magsisilbing great reset. Yan, or parang magliligtas sa atin. Ayan. Moreover, the scientist suggested that a decentralized and anonymous world currency such as XRP could be a barrier against such intentions. Ayan. Hindi lamang po si XRP. Ayan, kasi hindi lamang po siya ang nag-iisang cryptocurrency. Lahat naman daw po ng mga decentralized na cryptocurrency. Decentralized at saka anonymous na world currency. Yan daw po ang magiging sagabal sa planong ito ng ni Klaus Schwab at saka ang WEF. Yan. Community reacts. While some crypto enthusiasts who reacted to Drew's claims agreed with his sentiment, others shared opposing views. An individual contended that the prospect of XRP making people wealthy would align the digital asset more closely with traditional fiat currencies. In parallel, another commenter disputed that XRP was a barrier to the alleged WEF planned tyrannical system. This ex-user stated that XRP stands as a centralized system that had aimed to challenge payment behemoth SWIFT. Ayan naman po yung sabi ng isang commenter na nag-comment dito sa pahayag ni Dr. Drew. Ayan, sabi niya ay isa lamang po siyang parang payment system na katapat ng SWIFT. Meanwhile, another commentant pointed out that Ripple, the payment firm closely associated with XRP, is a partner of a corporation with the World Economic Forum. Ayan, may nagsabi na rin na si Ripple ay kapartner daw ng WEF or World Economic Forum. Kaya, ayan, malabo na ang Ripple ay ito ay magiging isa sa mga sagabal ng plano ng World Economic Forum or WEF. The XRP system. Emphatically, XRP is a digital asset with a great appeal in the payment industry due to its attractive features such as speed and cost effectiveness. Payment industry leaders have asserted that XRP would disrupt the traditional finance system, especially regarding cross-border settlements. These assertions are in sync with Drew's sentiments. Ayan, totoo po yan. May malaking pagbabago sa financial payment system natin dahil sa mga cryptocurrencies na ito. Mas magiging mabilis, cost-effective, ayan, murang-mura yung babayaran natin sa mga transaction fee. Ayan, at saka napakabilis. Ayan, kung ikukumpara natin sa mga traditional payment system natin na ang mahal-mahal. Ayan, ang mahal ng kanilang mga transaction fees. Nasubukan na po ba ninyong gumamit ng Western Union? Ayan, mga ganyan ang tataas ng mga transaction fee kumpara sa mga cryptocurrencies. Yan, kung pag nandyan ka po sa ibang bansa, yan, at gusto mong magpadala dito sa Pilipinas, yan, isend mo na lamang kay CoinPH. Yan, send mo kay CoinPH.
makakamura ka sa transaction fee. Yan, lagay mo sa cryptocurrency tapos send mo ay Coins PH. Yan, tapos sa Coin PH i-transfer mo or ilipat mo sa yan kung sino man yung tao kung na tatanggap ng padala mo. Yan, yung perang padala mo at sa kanila i-cash out dito. Yan, at yan. Ayan, makakamura ka kumpara sa kay Western Union na magbabayad ka ng fee. Ayan, sa tingin ko ay may babayaran yung fee, tapos yung maging yung tatanggap po siguro dito ay may babayaran na rin. Ayan, medyo nakalimutan ko na, medyo matagal-tagal na rin na hindi ako gumagamit ng Western Union. Siyempre marami pang iba. Ayan po ang isang parang magandang benefits ngayon or pwedeng yung malaking yung talagang babaguhin ng mga cryptocurrencies sa financial na payment system natin ngayon. Kaya yan, pero balikan po natin yung sinabi dito ni Dr. Drew Horace. Ayan, gaya nga ng sinabi ko kanina, ay isa po siyang scientist at saka investor, kaya limitado po yung, sa tingin ko limitado lamang po yung kanyang knowledge sa financial aspect. Kasi hindi naman po siya talaga eksperto pagdating sa financial industry. Kaya yan, kaya siguro mga sariling opinion na lamang po ito. Kaya yan ang dahilan daw po kung talagang ang XRP ay hindi daw po tayo yayaman sa pag-hold nito. Ngunit ang XRP ay nakakatulong daw para maging hadlang sa plano ng yan, yung isang engineer si Schwab, yan, Klaus Schwab, at saka ang WEF na yan, nakakasagabal sa kanilang plano na magkaroon ng tyranny at ayan, i-imprison ang ayan, lahat ng tao sa buong mundo na ito. Ang ibig sabihin ng imprisonment ay imprison sa financial aspect po siguro. Ayan, yung parang tayo ay kokontrolin ng WEF sa pamamagitan ng financial na aspeto. Ayan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.